Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Tatlong weather systems pa rin po yung nakaka-apekto sa ating bansa. Una na din po dito yung shear line o yung salubungan ng malamig na hangin galing sa hilagang silangan at maihinit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Itong shear line ang magdudulot pa rin na mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan sa bahagi po ng Cagayan at sa may Apayao. Ganun din ang panahon na maranasan sa may bahagi ng Batanes na kung saan apektado po sila ng northeast monsoon, kaya maulap din po ang kalangitan at may kasamang mga pag-ulan. Ang Intertropical Convergence Zone naman ay umiiral pa rin po sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Itong Intertropical Convergence Zone magdadala pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Eastern at Central Visayas, pati na rin po sa Albay, Sorsogon at sa Catanduanes. Dinagat Islands ay makakaranas din po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan dala na Intertropical Convergence Zone. Sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao, expect pa rin po natin yung mga thunderstorms o yung mga dagdiang pag-ulan ngayong hapon hanggang mamayang gabi, dala nga po nitong ITZZ. Samantala, dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon o ng ating bansa, ay generally fair weather condition po inaasahan natin. So sa mga sasalubong po mamaya ng bagong taon ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan man po tayong maranasan ay mga panandali ang buhos lamang, dala lang po ito ng easterlies. Samantala, pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisories na nilalabas po natin sa ating social media accounts. Wala po tayo minomonitor ngayon ng low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa epekto ng shear line, ang bahagi po ng Cagayan ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dahil naman po sa may amihan, ang bahagi po ng Batanes ay makakaranas din po bukas ng maulap na kalangitan na may kasamang hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Ang nalalabing bahagi po ng Northern Luzon, partikular na itong Ilocos Region, Cordillera Region at nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na inaasahan bukas, at kung may mga pag-ulan man, may hina lamang o mga pag-ambon, epekto rin ng amihan. Dahil naman po sa Intertropical Convergence Zone, ang bahagi po ng Bicol Region ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog bukas. Samantalang dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Luzon, sa umaga hanggang tanghali, fair weather condition o maaliwala sa panahon po inaasahan natin, pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi at madaling araw po, ay magiging maulap na po yung ating kalangitan at may mataas na chance na po ng mga pag-ulan. Temperatura natin bukas dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio City naman po, 17 hanggang 24 degrees. Sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa mga pupunta ng Tagaytay, nasa around 22 to 29 degrees lamang po yung agwat ng temperatura. Dahil nga maulan sa Tugigaraw, nasa around 22 to 27 degrees Celsius lamang po yung inaasahan natin na temperatura. Ganun din sa Legazpi City na kung saan nasa around 25 to 28 degrees Celsius. Sa may bahagi ng po ng Calayan Islands at Puerto Princesa City, 25 to 31 degrees ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayaan, inaasahan pa rin natin bukas ang maulap na kalangitan dyan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone, kaya doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Temperatura natin bukas sa Metro Cebu ay nasa around 26 to 30 degrees Celsius, 25 to 31 degrees naman sa Iloilo at 24 to 29 degrees sa bahagi ng Tacloban City. Sa mga kababayan naman po natin sa Mindanao, partikular na sa may Caraga, Northern Mindanao at sa may Zamboanga Peninsula, bukas po maulap na kalangitan pa rin yung inaasahan natin dyan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao ay mataas lamang po ang tsansa ng mga thunderstorm sa hapon at gabi, pero sa umaga hanggang tanghali ay maaliwala sa panahon yung ating inaasahan. Sa Cagayan de Oro, nasa around 24 to 30 degrees lamang yung agad ng temperatura, 25 to 32 degrees naman sa Metro Davao at ganun din sa bahagi ng Zamboanga City.
Dahil nga po sa Intertropical Convergence Zone, meron pa rin po tayong itinaas o in-issue na weather advisory. Posible pa rin yung moderate to heavy rain sa may bahagi po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin po sa Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands. Within 24 hours or ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, itong mga areas na nabanggit ay posible po makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters of rainfall na kung saan sa mga low-lying areas ay posible po ito magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa naman sa mga bulubunduking lugar. Kaya doble ingat, doble paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman po ng bukas ng hapon o Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, mas maraming areas na po inaasahan natin na posible makaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Pero dala na po ito ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone. Sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, pati na rin po sa bahagi po ng Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin po sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat Islands ay makakaranas po na maulap na kalangitan bukas at may kasama nga po na mga moderate to heavy na mga pag-ulan hanggang Huwebes po ito. Kaya ingat at ating paghandaan po itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon hanggang Biyernes po ng hapon, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan, moderate to heavy rains. Dala naman po ito na shear line sa may bahagi ng Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora at Quezon. During this time po, yung epekto ng Intertropical Convergence Zone ay humina na, kaya itong eastern section ng Luzon na lamang po yung inaasahan natin na makakaranas na malakas na buhos ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan at pwede po natin i-monitor yung mga advisories na nilalabas po na ating Regional Services Divisions na pinopost po natin sa ating social media accounts at nandun na rin po ito sa ating website. Sa mga kababayan naman po natin na maglalayag, wala pa rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan. Ngunit pinag-iingat pa rin natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may baybayin po ng Northern Luzon dahil posible pa rin po dyan yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Para naman po sa ating 3-day weather outlook, by January 2, inaasahan natin dito sa Kamaynilaan ay maulap po yung ating kalangitan na inaasahan at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog, dala po ito ng shear line. Pero pagdating ng Biyernes hanggang Sabado, improving weather condition po yung inaasahan natin dito sa Metro Manila. Samantala sa Baguio City naman, January 2 hanggang January 4, inaasahan po natin na maulap po yung kalangitan dyan at may kasama pong mga pag-ulan. Sa may Legazpi City naman, hanggang Huwebes, posible pa rin pong makaranas sila na mahihina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan, dala pa rin po ito ng Intertropical Convergence Zone. Pero pagdating po ng Biyernes hanggang Sabado, improving weather condition inaasahan natin sa bahagi ng Legazpi City. Dumako na po tayo sa Metro Cebu, pati na rin sa Iloilo at sa Tacloban na kung saan hanggang Martes po nakikita natin na magiging maulap ang kalangitan dyan na may kasamay hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Kung minsan may mga malakas na bugso at may mga pagkidlat at pagkulog. Ngunit pagdating naman po ng Biyernes hanggang Sabado, generally fair weather o maliwala sa panahon na po inaasahan natin sa mga nabanggit na lugar, pero maging handa pa rin po tayo sa posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon at sa gabi. Dumako na po tayo sa mga syudad po natin sa Mindanao, sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City na kung saan for the next 3 days, generally maaliwala sa panahon na po inaasahan natin at kung may mga pag-ulan man, panandalian lamang madalas sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura po natin, Metro Davao ay nasa around 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 to 32 degrees at aabot naman sa 34 degrees ang maximum temperature sa may bahagi ng Zamboanga City. Ang araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa 5:38 ng gabi at muli po ito yung sisikat bukas ng 6:21 ng umaga.